Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si mismo yata ang nakakabot eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:04 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tuloy ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon na kasaysayan kalulura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tugtog alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Mabuhay Luzon, Visayas kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon, dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyo katukib, Hope Tarichante. Subong nga adlaw mga kabiyanan, petsa July 23. Sa aton nga mga kautura, no? Adlaw kita sa nga Huwebes. Tukibunta ang
ang Western And as usual mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Pinaagi sa siyensya kag Subong nga episode sang Tukib, aton nga kilalahon, aton nga tukibon ang artist sa likod sang naka-display no nga Irrawaddy Dolphin sa rehiyon sa SM City, Iloilo. kasaysayan kag kultura. Kilalahon naton sini nga aga ang Ilonggo artist Tukib, nga naghuman no sang tukib, obra sang isa ka Irrawaddy Dolphin. Human mga kaabyanan sa mga recycled materials. Gibonta ang Western Ibaluon naton nga abala sa kadamo sa mga subject no nga Irrawaddy Dolphin ang iya naisipan nga obrahan no sang art. Gibonta ang Western Visayas. Dalina. Ano ba lang nga mensahe ang luyag niya ipalabot no diri sa aton, especially sa mga nakakita Gibonta sang Irrawaddy Dolphin no dira sa isa ka mall no sa distrito sang Mandurriao. sa problema pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. So bantayan mga kaabyanan, tutukan no ang aton nga mangin interview Gibonta sa Ilonggo artist dalina. si Miss Margot Blas. Sa rehiyon libuton tahi Makaupod naton siya in a while no live via Zoom. kultura. But before that mga kaabyanan, i-check anay naton ang pinaka-latest sa lakat sang panahon and of course, ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Ang panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe. Unahon naton mga kaabyanan, ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon pinaagi no sa bulletin nga ginpagwa sang DOST FIVOX. Kung sa diin 8 ka volcanic earthquake ang nabalahag sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island region Stay safe, stay sa makaligad nga 24 oras. Samtang ang sulfur dioxide flux ukon ang SO2 emission sang Bulkang Kanlaon on, hibal yara sa 861 tons no nabalhag ina kahapon nga adlaw July 22. pamati Nagapabilin mga kaabyanan sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon ang aton nga ginapaalinton no sa mga pumuluyo, especially no sa tiilan sang Bulkang Kanlaon nga magpabilin nga naka-alerto no, and syempre as much as possible dapat may go bag no nga naka-ready ang aton nga mga kauturan. panahon, hibaluan Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, yari naman sa aton nga piyak nga linya para maghatag sang pinaka-latest sa lakat sang panahon ng aton nga DOST Pag-asa Iloilo. Hello, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Webes, July 23, 2026. As of 8 a.m. kaginang aga, gana-monitor natin nga si Tropical Depression Quiapo. Ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may kalayon 875 km east of Central Luzon. May maximum sustained wind sending of 45 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 55 km per hour. Ang iya hulag ay pa northwestward at 25 km per hour. Base sa atong nga tropical intensity outlook, si Bagyong Quiapo ay posibleng magapalapit sa may northeastern portion of mainland Cagayan between tomorrow morning and afternoon, kag posible ni magapalapit man or magalandfall sa may vicinity of Babuyan Islands between tomorrow afternoon and evening, kag magagwa sa atong Philippine Area of Responsibility by Saturday morning or noon.
So ang ini nga bagyo ang ginamonitor naton ay wala ni siya direktang epekto sa aton diri sa Western Visayas. However, ay posible ni maga-pa-enhance ang ating nga southwest monsoon nga kung sa diin sa Ducaron ay nagaapekto ang ini nga southwest monsoon sa may Mindanao kag western sections of southern Luzon kag Visayas. Sa bangon sini nga sistema diri sa Western Visayas ay maga-experience kita sa magalong mga kalangitan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat kag madanggo tugas ang southwest monsoon. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south nga magadalas ang makanay tubtub makasara nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagining alas 5:37 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Daplo Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Ma'am Leonor, no, klaruhon ko lang sa bagyong Quiapo, no, nga ginabantayan sang DOST Pag-asa. Although you mentioned, no, nga wala kita sang direkta o nga epekto ining bagyong Quiapo sa Western Visayas. However, kung madumduman sa bagyong Inday, although hindi man direkta, no, nga naapektuhan ang Western Visayas, unfortunately, gin-enhance ni ang habagat kag nagdala sang landslide, pagbaha, no, sa mga areas diri sa aton sa Region 6. Can we expect similar nga kabaskugon, no, or effect sa bagyong Quiapo kay ti-enhance niya man ang habagat? Yes, ma'am. Possible man, ma'am, nga man. Kag, expect man kita nga makusog ni siya kay mas malapit ang ini nga bagyo sa aton kadutaan. So, mas makusog ang paghatak niya sa aton nga southwest monsoon. So, expect kita sa mga pagbaha, sa mga flood prone areas natin kag sa mga kag landslide sa mga susceptible areas natin. Sa habagat, Ma'am Leonor, no, ano nga mga areas sa Western Visayas ang nakikita naton, no, nga vulnerable sa southwest monsoon enhanced by bagyong Quiapo? Well, first na dyan ang sa may province of Antique, ma'am. Ang posible nga maapektuhan gid kang aton nga habagat kay sila gid ang una-una nga ka-experience sa ning epekto kang habagat naton. And siguro last na lang, ma'am, no, ang ano nga category ang bagyong Quiapo? Well, si bagyong Quiapo ay nasa tropical depression category kag posible man ning saka or before landfalling siya or intensify into a tropical storm category. With that, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Welcome, ma'am. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Batian mga kabiyanan ang update sa lakat sang panahon pinagi sa kay Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. So may ara kita sang ginabantayan nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ini ang bagyong Quiapo. Letter K na kita sa aton nga alpabeto sa numero, no, sa mga bagyo nga nag-abot diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Ang aton nga concern diri mga kabiyanan, no, hindi direkta ang nga maagyan, no, ang Western Visayas. However, ipa-enhance, no, sang bagyong Quiapo ang southwest monsoon o kon habagat nga magadala sang pag-ulan-ulan diri sa aton sa Region 6. So sa aton nga mga kauturan dira, no, mangin alerto, ulo aligmat, no, especially kung ara kamo sa mga flood prone, landslide prone areas. So that's it mga kabiyanan para sa aton nga update gikan sa DOST Pag-asa kag DOST Fivox. Sa aton nga pagbalik mga kabiyanan, aton naman nga istoryahan ang obra maestra sa isa ka Ilonggo artist nga naka-display lang naman sa isa sa pinakadako nga mall, no, diri sa syudad sang Iloilo. Tukibonta ang Western Visayas.
Perhaps, no, kung nakalagaw ka mo sa mall nga ini dira sa distrito sang Mandurriao, nakot gid siguro no ang inyo nga attention kay may naka-display dira nga Irrawaddy dolphin. Tukib Western Visayas. Hindi siya tutuod nga Irrawaddy dolphin. However, ang makakot gid ya sang imo nga attention ang mga materials no o kung mga materyales nga gingamit no sa pag-ubra sang amo nga art. So nangin colorful no, very colorful ang art installation dira sa mall nga nagapakita no sang Irrawaddy dolphin. So sa sining no, sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod na naton si Ma'am Margot Blas, ang artist no sa likod sang Irrawaddy dolphin art sa SM City, Iloilo. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Alam mo ba, ang State of the Nation Address o SONA ay paunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang ika-88 na SONA sa kasaysayan at ika-5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan? Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipad sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 10:19 sa aga. Dali na, tukib ang Western Visayas. Dali na, tukib. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga padayon nga pagtukib sa Western Visayas mga kaabyanan, nakaibalo-bala ka mo no nga diri sa aton sa Western Visayas and of course sa Negros Occidental may ara nga population no sang Irrawaddy dolphin. Unfortunately, ginakabig na sila nga endangered. Meanwhile, mga kaabyanan, diri sa mall, no, sa syudad sang Iloilo, partikular sa SM City, Iloilo, sa distrito sang Mandurriao, may gin-display, no, nga art installation nga nagapakita, no, sa nga Irrawaddy dolphin. Ang Irrawaddy dolphin nga art mga kaabyanan human sa mga recycled materials. And sa sini nga aga aton kilalahon ang artist sa likod sang Irrawaddy dolphin art sa SM City, Iloilo.
So yari na sa aton nga piyak nga linya si Ma'am Margo Blas. Hi ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, good morning. Good morning, Hope. Yes, hi ma'am, good morning. Syempre, thank you no sa imo nga tiyempo nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo para ma-share no diri sa Tukib ang istorya sa likod no sang Irrawaddy Dolphin nga gin-display sa isa ka mall diri sa distrito sang Mandurriao. Ma'am Margo no, before that, basi gusto mo anay no magpakilala. Sino bala si Ma'am Margo as an artist no? Taga diin bala si Ma'am Margo? Hello, I'm Margo Blas, isa ka local artist from Ahoy, Iloilo. Wow. And I've been doing my practice here since 2015. So mga 10 years na ko guro ga practice ang art. Mhm. Tapos dili na ko gabi sa Ahoy, Iloilo. Wow. Ma'am Margo, no, curious lang ako. Sino bala nag-inspire, no? Or ano bala ang nag-inspire sa imo nga sudlon, no, ang patag sang sining, no, or art? Well, ever since ang gamay pa ko naga-art na ko daan. Pero sang after ko graduate and nag-work ko for a while, dito na ako nag-decide nga maging full-time nga artist. Wow. Ma'am, anong imo nga art style or anong mga klase sang artwork ang imo ginaobra? Sang una-una gid nagsugod ko sa mga collage, tapos nagkadto na sa painting, and subong naga-textile art na ako kung diin gagamit ko sa mga retaso nga Wow. fabrics. Amo na ako nga ginagamit na medium, and nag-evolve na siya sa installation art. Wow, yes. And speaking of the installation art, ma'am, no, makita man sa aton nga screen yung Irrawaddy Dolphin nga gin-display no sa SM City Iloilo. And ako personally nakita ko siya and na-curious gid ko no kung sino ayan ang artist no nga ayan Irrawaddy no ang subject no sang art installation sa mall no. So, ma'am, ano ba lang istorya sa likod sang Irrawaddy Dolphin art ngayon sa SM City Iloilo? Well, ang Art from All, isa ini siya ka initiative sang SM City. Mhm. Sugod ni siya sang last year. And ako man ang ilang aging top nga artist. So second year ko na ni siya subong. And para ni siya sa World Oceans Day. Mhm. Tapos amo na siya, dito na nagsugod from last year, tapos nagdaog siya mga several awards, and doon na kilala, doon na nagsikat na bala ang program nga ni. So, Mhm. ginpadayon ni nila for the second time this year. Wow. So, Mm, so in other words, ikaw gid ya ma'am no ang ginpili para mag-display no sang art dira sa may SM City Iloilo. But may I know no nga abala Irrawaddy ang nangin subject or nangin theme no sang imo nga art installation dira sa SM City Iloilo, Ma'am Margo? Pero ang do pump samon una-una is mapili kami sa ka-endangered nga species. Tapos kinahanglan marine species siya. So hindi lang siya basta-basta nga ano, Mhm. na species. Mhm. So, prior sa imong pagpili sa Irrawaddy, may ara ka na bala ma'am no? Ideya kung ano ang Irrawaddy Dolphin, anong iya importance ini sa aton sa Western Visayas and also Negros Occidental, because ako personally no, nahibal-an ko ang Irrawaddy Dolphin through a professor no sa University of
or rather sa De La Salle State University sa may Bacolod, no? So, Mm. from your end, no, Ma'am Margo, may ara kaayan ideya kung anong Irrawaddy and amo man na ang reason nga ginpili mo siya as subject, no, sa imo nga art installation. Kaya at first, though wala nakakilala sang ini nga dolphin. Tapos, do mga few years ago, may nabalaan ako nga do dolphin watching sa Bago City. Yes. So, pero hindi ko aware nga amo ni siya ganing Irrawaddy. Mhm. Tapos ang nag-further research ako sang dolphin. Amo na amo ni siya gali ang namin ko nga gusto ko makita dugay na. Wow. Tapos amo na siya kag na-discover ko man nga gaagi ni siya gali sa Iloilo Guimaras Strait. Mhm. Do ka crucial gini siya nga species kay damo mga projects nga gusto i-build dito nga area sa kundiin sila nga protected area. Mhm. So do kinahanglan balaan sa mga tawo ang ila nga state. Yes, and we love that message, no? Kaya it's true, hindi gawa kilala ang Irrawaddy dolphin, no? Some of our Ilonggo friends, hindi gid sila aware, no? Ano bala ang Irrawaddy and wala man sila kabalo nga may ginatawag gali, no? Nga Irrawaddy nga klase sang dolphin kag may population diri sa aton sa Negros Occidental and portions of Guimaras Island, no? So gin-highlight kumbaga ang ini nga species, no, sa imo nga art installation, Ma'am Margo. So ano ba lang nagtulod sa imo, ma'am, no? Kay tinakita ko ang art installation, himo siya sa mga recycled materials, no? Ano ba lang nag-push sa imo nga nagamit ikaw sa mga recycled materials and do ano ka budlay kung recycled materials, no, ang ginagamit sa mga art installation? At first hindi siya budlay kay sustainable siya katama nga material. Sa gina-consume ta palang nga mga damo na kita ma-accumulate nga trash. So hindi siya budlay nga to work with, pero challenging man ni siya kay isa ni siya kadako nga installation. So do challenge ni sa sakon, and then the whole process do kinahanglan mo man siya hindi lang bala basta-basta nga do basura lang, do kinahanglan pakita mo man kung ano siya maging after siya nga trash lang siya. Mhm. Ma'am, ano nga mga materials or specific materials, no, ang gingamit nimo sa Irrawaddy art sa naka-display, no, sa SM City Subong? So ang installation nga ni 10 feet ang iyang nga height, tapos 3 by 3 meters ang iyang nga dimension. Tapos gatungtong ni siya sa isa ka platform nga triangular ang shape. So ang triangle nga na nag-represent na siya sang coral triangle nga Wow. nga makita na siya sa Philippines, sa mga Southeast Asian nga countries. To ginapalibutan kita bali sang coral triangle nga na. So though rich ginadaang marine diversity sang ina nga area. So amo na siyang duga represent ang triangle nga na, tapos on top of it is the Irrawaddy dolphin. So for the dolphin, ang gingamit ko is mga retaso nga denim kay do blue siya bala. Yes. Tapos patchwork siya. Tapos made of steel siya, and sa sulod is the plastic bottles nga gin-crush. Sa dolphin pala na. Tapos ang sa dalom naman sa coral triangle bali. Do lain-lain ni siya nga trash nga ang iba ging pamulot namon sa isla. So mga initial pa lang ga plano na kami sang project, naga IC28 nga
ga-visit kami sa isla kag mag-beach clean up. Wow. Tapos amon nagamit ko na trash. So, ano na siya bala, ang nahugasan na siya. Mhm. Tapos, ang iba naman nga materials, ang ging pang-accumulate ko man na mga mga nag-drive, plastic bottle drive man ang SM, kag Mhm. amo na ang provide nila sa akon. Wow. Do ano kadugay, Ma'am Margo, no, nga ginobra ang ini nga eco art installation? Mga planning and execution mga around 2 months. Tapos whole day niya siya nga work, hindi niya siya nga after 9 to 5 lang. So, alone ka ba, ma'am, sa pag-ubra sang sini nga art installation or may mga nagbulig sa imo, no, para makumpleto or ma-finish ang kabilugan nga installation? May ako actually team nga diri man sa Ahoy, Wow. mga artisans kag mga seasonal man nga workers. Mhm. Not all the time present sila, pero may ako sang 3 nga mainstay nga nga ka-collab. Mhm. Mm. Anong pinaka-challenging, no, ma'am, sa pag-ubra sang sini nga klase sang art or art installation, no? Ano ba lang imo makabig nga daw pinakabudlay sang ginaubra mo ang Irrawaddy Dolphin nga art installation sa SM? Una-una I think ang time constraint. Mhm. Tapos ang pagpili man sang imo nga team and ang logistics nga halin diri sa Ahoy pakadto Yes. sa SM, ang installation mismo. Damo lang nga factors, pero budlay siya pero kag challenging pero sa fun. Yes, Dugahampang na, dugahampang ka. gani kay do sa tsura pa lang very colorful nga daan, no, ang itsura. So do ka fun lantawon sa mata, no, ang art installation. So I guess nag-reflect man na sa inyo kay although medyo challenging because nga 2 months niyo siya nga ginobra, but at the same time, no, nangin happy man ka mo while doing, no, sang sina nga klase sang art installation. Ma'am, sang gintap ka sang SM nga mag-ubra sang art installation, nagpangduwa-duwa ka or gin-grab mo gid dayon ang opportunity nga okay go, no, maubrahon ko ang isa ka eco art installation? Grab ko gini siya nga opportunity kay ang SM damo balatawo nga gakadto. So do advocacy ko gid ang environmental awareness. Mhm. So gusto ko nga damo bala makakabalo. Yes. Hindi lang basta-basta nga do naga-exhibit ka lang, but may awareness gid ang tawo. Mhm. Ma'am, actually, no, sang ginalantaw ko gani ang art installation sa mall, I have that realization man, no, nga although happy ka kay from trash, no, nag-transform ini into something uh, like an art, no, ang Irrawaddy Dolphin art installation, pero na-realize mo nga halin ini sa mga basura, no? I mean, may mga tao gid nga panghalid lang sang ilang nga mga basura, especially sa mga kadagatan naton, and dira naton nakukuha ang ini nga mga trash, no? Sa imo ya, ma'am, nga bahin, anong mga realizations mo, no, while doing the Irrawaddy art installation, or anong mensahe ang gusto mo man ipalabot sa amon, no, nga nagalantaw, nagalabay sa SM, na nakakita, no, sang Irrawaddy art installation? Ang message ko tani maging responsible man kita sang aton nga basura. Di Yes. talang basta-basta ihaboy. Dapat i-segregate taman balahaw. How long ka na, ma'am, no, like advocate sang environment, no, and nakaapekto ayhan ang imo nga
being a resident sa Ngahoy kay ti isa coastal community no sa imo nga advocacy nga ini. Sang gamay pa lang ko do na-influence na ko sa mga kaupod ko di. Permi kami ga nature trip kaga ga camping. Yes. So dito na ko naka-appreciate kid bala nga kinalanta i-take care ang aton nga palibot. Mhm. Mm. Dira sa inyo ma'am no, sa inyo nga area no, kamusta imo lang nga personal observation, kamusta yung level of awareness ang aton nga mga pumuluyo sa environmental protection no, especially ang paghaboy sa mga basura sa aton nga baybayon nga dapat gali no, hindi naton dira ihaboy ang aton nga mga basura, especially pet bottles no, nga pwede makaon sang aton nga mga marine animals. Mm. Well, sa totoo din di mo man ma-avoid ang basura nga ginadala sang dagsa bala. Yes, oo. Mm. Pero ang amon din nga menyo is very proactive man sa pag-regulate sa mga pagaboy sang basura. Mhm. So tapos may ara man kami di sang mangrove park. Wow. Nga dugay na ni siya gina-develop. Naka-collaborate man sang LGU ang ZSL ang Yes, ZSL Philippines. Mhm. Zoological Society of London, no, Philippines. So, yes, may ara gid man na da no sang mangrove or Bakawan area. The same also with Leganes, no, para sa aton nga coastal protection. So, grateful kita sa mga organizations like ZSL, no, kay nag-extend sila sang ilang nga help for environmental protection or coastal or marine protection no. Sa imo ya ma'am no, anong gusto mo nga mabatsyagan sa mga pumuluyo nga nagalantaw sang Irrawaddy sa SM? I don't know kung on display pa siya subong ma'am because the last time nga Yes. nakapa-SM ako no, July din this month din, ara pa siya. Hasta siya sa September. Ara lang siya sa North Point. Yes, that's correct. Sa North Point nga bahin sang SM City Iloilo. So the last time nga nakita ko ara siya sa lapit sa mga restaurants no sa Dalom sa ground floor. And then next ko nga nakita ginsaylo naman siya lapit sa may do like Korean Samgyeopsal area dira sa may SM no. So sa aton nga mga kauturan pwede niyo ina nga kadtuan sa SM City Iloilo. Ma'am, may mga balak maliban sa Irrawaddy, ano pang mga eco art installations nga imo na obra or amo gid man na iya ang imo nga tema sa imo nga mga art, environmental theme ang imo nga mga ginaobra, Ma'am Margo? Yes, ever since do galin ako into ecofeminism ang akon nga permi nga Wow. concept sa akon nga art. Do una-una hindi ko aware nga amo na nigili akon ginaobra. Mhm. So dali na lang siya mag kadto sa ini nga path. Mhm. Tapos hopefully tani sa mga future nga projects amo man ni gyapon ang obrahon ko and tani damo po gid maka-appreciate sang eco art nga ginatawag. Sa diin naka-display, Ma'am Margo, ang imo nga mga iban nga mga obra? Usually sa mga galleries galleries and museum may ara man ko sa UP Visayas, sa Ilomoca. Mhm. Iban pa din nga gallery sa Iloilo. Sometimes sa Manila man. Mhm. What about sa Ahoy, no, Ma'am Margo? May ara ka bala art nga pwede man makita sa mga local residents sang Ahoy or Northern Iloilo dira sa imo nga area? So far wala pa. Ireland sa akon nga studio, pwede niyo ma-visit. Pero ma'am no, sa mga future pa nimo nga mga art installations or ano pa da nga classes sang sining no, anong gusto mong mangin tema
environmental bala or feminism or ano nga genre no ang imo nga tutukan pa? Amo na siya sa ecofeminism kay una-una siyempre babae ako. Mhm. Tapos sa ecofeminism mas more siya on nga-focus sa kababaihan. Kaya ang kababaihan ga-symbolize na siya sa sa pag-nurture, sa care. So mas ano siya, mas in-line siya with nature. Mhm. Ma'am, curious lang 'no, anong feeling mo kay, may mga taho nga natatandog sa imo nga mga art installations kangay sang Irrawaddy 'no? Yung message niya sa akon is, of course 'no, pangapinan ng aton nga kadagatan. Anong nafi-feel mo nga may mga natatandog ikaw nga mga, kauturan naton by just looking at your, art installation 'no, Ma'am Margo? Una-una, thankful man ko nga nakita mo kag na o na-appreciate mo ang installation. Tapos kung magkadto ko to usually damo bata ang Yes. gatulok, ginabasa nila. Uh-huh. So, doging I see to it man nga ano siya bala, attractive siya para maka-attract pagid sa mga kabataan kay endangered siya gani nga species. So, malay naton hindi tanan na makita sa future. Mhm. So, statue na lang ang ila makita. Doka amo na bala. So, so tani ma-appreciate nila and ma-aware sila nga may amo kita sinigali. Kay natural heritage taman ni sila ang Irrawaddy dolphin. So tani sa mga future plans like ang construction sang Iloilo Guimaras Bridge iplanuhan gid maayo kag i-research ang maayo kung diin siya ni dapat ma-position kay dira ginada ma-affected ginadang Irrawaddy dolphin and ma-disrupt gini siya ang iyang habitat. Mhm. So dapat aware kita nga sa mga amo ni nga mga matters bala. Mhm. Ma'am Margo, may iban ka pa nga gina-look forward nga mga species nga ubrahon man as an art installation or may ginaisip-isip ka na ba or may gina-target ka na ba nga ubrahon? So far wala pa naman. Kay nagpahuway ko ani subong kay ay feeling gusto ko mag-go into gardening. So ay naman ni siya nga art practice. Yes. So landscape art naman siya. So Mhm. dira ko ani mag-focus. Yes. So environmental man siya gyapon. And perhaps no, kinahanglan mo lang sang another inspiration naman kay di ba gani nakita mo to ang mga nakuhaan mo sang inspiration ang Irrawaddy from the previous nimo nga experience sa Bago no kung sa diin nag dolphin watching ka. So perhaps no may experience ka naman no nga kuhaan inspiration sa mga madason mo pa nga mga art installation. But ma'am, after September, di ini siya makadto ang art installation niya ini. I-dispose lang ni ba siya or ibaligya ba ni siya sa anong mga plans sa Irrawaddy art niya ini after the display, Ma'am Margo? Usually kung ginakuha na ni siya sang SM, kung hindi sila ginapanumduman namon kung diin namon pwede siya i-donate. Yes, para ma-display no kag mapalabot sa mga younger generations no ang message for protection sa aton nga Irrawaddy dolphin perhaps sa mga schools naton or sa museum, National Museum no dira sa may Bonifacio Drive sa Iloilo City. Siguro ma'ams no. Yes, ma'am.
Kaya pwede man ni siya maging traveling nga exhibition bala. Yes. So, hindi lang ni siya magstay sa SM. Pwede pa ni siya kadto kung diin. Yes, so kabay pa, no? Matigayon, perhaps sa mga schools, again, no, kanami kay at least ang mga kids mas magiging aware nga may Irrawaddy dolphin and by the colors daan nga gingamit ni Ma'am Margo, no, very colorful, mas attractive sa aton nga mga kabataan, no. So since visual nga daan ang aton nga mga chikitings so mas gusto nila, mas makatuon sila kung may tsura or makikita nila, no. Anyway, Ma'am Margo, sa mga younger or sa mga young artist naton, no, nga nagabalak man nga magsulod sa amo nga classes sang art, no, ang paggamit sang recycled materials, no, or rather environmental theme nga mga art installations, ano ang mamensahe mo sa ila, Ma'am Margo? Gina-encourage ko gid sila nga amo ni ang ila medium nga gamiton. Pero ano lang, safety lang need yung magamit sa mga protective gears kay toxic man ni siya. Mhm. Usually daan gina-heat ni siya ang plastic or muna ang pinaka toxic da ang iyang fumes bala. Mhm. Pero paano mo mabalaan, Ma'am Margo, no, kung diin gid ya imong niche or perhaps expertise mo, no? Anong mga signs perhaps, no, nga bantayan sa aton nga mga young artist para mabalaan nga environmental theme gid man ang ila nga dira gid man pakadto ang ila yang classes sang work or perhaps mas naga-thrive sila sa lain nga classes sang art kangay sang painting, no, sculpture. Paano nila mabalaan, Ma'am Margo? Kanya-kanya naman lang na siya nga calling, Mhm. kumbaga. Hindi mo man mapilit ang isa ka artist nga amo ni dapat iya-obrahon. Pero amo na encourage ko gid kay do kinahanglan ni siya i-focusan bala ang amo ni nga mga themes kay tungod man sa climate crisis naton subong. Yes. And last na lang, Ma'am Margo, no, invite everybody nga lantaw man sang imong display, no, sang Irrawaddy art dira sa may SM City Iloilo. Yes, gina-invite ko ang tanan nga i-check out ang akon nga installation art dito sa SM. Hasta ni siya sa September. Ara lang na siya sa ground floor. Kung halino nila, makitaon nyo lang. Amo na nga where's Wadi? Di Yes. na siya, pero ara lang na siya. Pero I think, dira lang na siya nga area sa North Point. Yes. Hasta With that, Ma'am Margo, madamo gid nga salamat sa imong nga pag-upod diri sa programa Tukib, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo, and congratulations sa imong nga eco art installation sa SM City Iloilo. Mabuhay ka, Ma'am Margo. thank you, Ged, sa pag-invite and good morning to all. Yes, good morning sa aton nga espesyal nga bisita, si Ma'am Margo Blas, isa ka Ilonggo artist from Ahoy. Nag-ubra, no, sang isa ka eco art installation, and again naka-display ina sa SM City Iloilo. Pangitaon nyo lang si Wadi, ang Irrawaddy dolphin nga human sa mga recycled materials. And again, no, sa aton nga mga kauturan, I hope nga malabot sa inyo, mabatsyagan nyo ang mensahe nga gusto, no, ipalabot sang artist sa likod sang Irrawaddy dolphin. Nga pangapinan nato ng aton nga palibot, no? Dakip na dira ang aton nga coastal communities, no? Pangapinan nato ng aton nga kadagatan. Di naton paghabuyan sang mga basura.
always naton tandaan mga kaabyanan nga kung ang aton kadagatan kuluhaan naton sang aton palangabuyan, dapat hindi naton paggubon ang aton nga source of livelihood. So, yun nga, no? Medyo sad because may mga kauturan kita nga do hindi pa, no? Taas ang level of awareness sa environmental protection, no? Gapahala lang bala sang haboy sang basura. And we're grateful also sa mga artists like Ma'am Margot, no? Nga ang mga basura nga inigin repurpose into something like an art installation. And kung wala sa ila, no, kung wala sang art installation ka ngay sini, wala kita sang reminder, no, kung nga dapat naton pangapinan ng aton nga kadagatan. So sometimes kinanlan naton, no, sa mga art nga ini nga naga-provoke, no, sang action, no, sa aton nga mga kauturan, no, communities. So kabay pa, no, sundon man. Sang iban nga mga artist naton yung mga kaangay sang art installation nga may mga meaningful gid yan, no, nga significance. Especially for an Irrawaddy dolphin, again as emphasized, no, endangered species kasi siya, no. Mga endangered species ang Irrawaddy dolphins, and mapalaron pagani kita mga kaabyanan kay may ara ini sa Guimaras and Negros Occidental. So kailangan, no, very important gid nga mapangapinan naton, no, ang mga Irrawaddy dolphins kag iban pa nga mga marine species. So ang inyong mga pet bottles dira, ha, dapat kabalo kita kung di naton ihaboy. Kung pwede naton ma-repurpose, i-repurpose naton, no. Again, ang aton nga kadagatan hindi na basurahan. Philippine Standard Time 10:53 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upod diri sa programa Tukib. By the way, ha, speaking of marine species, nagbukas na mga kaabyanan or nag-start na ang whale shark watching sa Libertad Antique. Maybe 2 hours away from Boracay Island. Diri sa aton sa Iloilo City, maybe 5 hours away, no? Pangapinan man naton mga kaabyanan ng aton nga mga whale sharks. So kabay pa, no, since nga ginhimo siya nga tourism experience, kabay pa, no, nga buligan naton, no, pangapinan naton. Sundon naton ang mga do's and don'ts, no, ang mga protocols nga dapat ipatuman para nga ma-make sure, no, nga hindi ma-disturb ang aton nga mga whale sharks. So again mga kaabyanan, thank you so much sa inyo nga pag-upo diri sa programa Tukib. Syempre thank you sa mga nagtutok sa Facebook kag sa radio, of course, no, sa 585 AM. Thank you man sa aton mga katuwang technical diri sa studio, Sir Alan Defante, kag sa transmitter, Sir John Magallanes. Nanging kaupan ninyo mga kaabyanan, Hope Torichante, kaginiang Tukib. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, ang inyong serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000%. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.